It's Teacher Miss and welcome to my channel. Okay, so ipapaliwanag ko lang po sa video na to yung demand supply. I have an entire video on how to compute for demand supply with Excel template. I know it would be very helpful for your preparation and computation of demand supply. The link of that video is in the description box. Tapos po yung template po nun, you need to download first before you edit. Okay? Kasi wala po kayong edit access po nung Excel template. So, dito po, itong video na to is only to supplement that video. Kasi yung entire process on how to compute is actually there. Dito po, ipapaliwanag ko lang kung paano po siya gawin. Kasi ang dami din po nagtatanong, and also this is to answer some of the questions po doon sa video na yon. And then, maybe ang iba kong sasabihin sa video na to has already been mentioned in that previous video. So, I hope this video can help you in your preparation for business plan defense or marketing plan defense. Okay? So, complete disclaimer lang po. This is the template that we use in the previous universities that I have worked. So, probably, depende po sa inyong school, baka po iba yung template niyo. And also, there are other ways of computing for demand supply. But if you will use this, it's okay. So, if there are teachers or professors watching this video at gusto niyo po akong i-correct or what, or make comments, just reach me. All of my details are in the description box. Alright? Mas nagre-reply po ako sa aming Facebook page. Okay. So, demand supply. So, ito po yung outline, no? Kasi there is a step in computing for demand supply. So, you start with the demand computation. Unahin natin yung demand, and then kasama po kay demand yung computation ng population. No? You need the population para makompute mo si demand. And then, of course, the frequency of purchase. And then, we will compute for the supply. Pag na-compute na po natin si demand and supply, saka pa po natin mako-compute si demand-supply gap. And then after that is your market share computation. Okay, let's go to, this is an example of population computation. So, ito po yung basis ng ating demand. Okay, first you need your population. Ito pong particular na example na to, ang business niya po ay eggs, or as in itlog. And ang naggumawa po ng business plan na to is she sells the eggs in trays. Okay? So, tandaan po natin kasi importante po ang unit of measure. Ngayon, yung population mo, kailangan nyo pong maintindihan na lahat ng sinusulat nyo po sa business plan ay connected po dito. So, the key is consistency. So, kung ano po yung sinulat mo doon, yun din po yung ilalagay nyo dito. So, dapat pareho sila. So, eto kasing business plan na to, ang kanyang target market is household. So, pag ang inyo pong target market ay household, you need first to get the population of your market scope. So, dapat alam nyo po yung scope ng inyong market. So, kung 15 na barangay lang ba? 5 barangay lang ba? Buong syudad ba siya? Yan. Kailangan nyo ding maisip kung kaya nyo bang iserve yung scope ng market nyo. So, the population depends kung ano yung scope ng market ninyo. Okay? Please make that clear. Okay? Sabihin mo doon, your market is barangay, ganito, ganyan. So, yung population na pagkukunan mo is yung barangay na yun lang. So, pag sinabi mo doon, your population, your target market are households of Davao City, o di yung buong Davao City. Kung yung ilang barangay lang, i-mention mo lang din dun yung barangay. Let's say barangay 1, 2, 3, 4, 5 of Davao City. Now, if it is household, di ba ang makukuha mo dun sa population ay population. So, i-convert mo siya into household. Kung naman ang kukunin mo ay, kung ang target market mo naman ay mga teenagers, let's say yung business mo is cafe, let's say internet cafe. So, kukunin mo lang ang
population ng mga naglalaro sa internet cafe. So, kunyari, buong population ng area na yan ay 10,000. Tapos, kunin mo yung percentage doon ng ages, let's say, 18 to 40, if that's your market. Meron pong details noon sa Philippine Statistics Authority na website. Okay? So, ito, ang kanyang population ay 76,000, tapos kinonvert niya sa household. According dun sa data, 4.91 daw ang average household size niya. So, yung 76, dinivide niya lang sa 4.91, and that would be equivalent to 15,547 household. Now, ito, parang, I think city ata to. If 5 barangay po yan, ilista nyo po yung 5 barangay, ilan po ang population ng barangay na to, total nun divide mo sa household, then that's your population. Okay? So, ito, ang census niya kasi ay 2016. Kung hindi ako nagkakamali, nagsisensus lang po tayo every 5 years or 4 years. Hindi siya every year. So, kailangan natin makuha yung, kung if katulad nito, no, ang census year niya ay 2016. Ang ipe-prepare niya dito na demand is 2, 4, 5 years. 5 years siya, so 2022 to 2026 yung census na gagawin niya. So, hindi natin makukuha yung population, di ba, ng 2022 to 2026. We have to forecast it. So, ang basis natin is yung growth. Yan. So, saan mo ba makukuha yung growth? Nandun din po yun sa details ng PSA. Kung hindi nyo po yun makuha, kunin nyo po sa barangay, tingnan nyo po yung growth. Ngayon, merong question doon sa previous video ko, no, na yung kanya pong barangay, meron siyang, I think, ang nasa population niya ay 20 na barangay. So, nung in-average yung growth doon, nag-negative po siya. Ano po yung magandang gawin? Ang advice ko po pag ganon, tanggalin mo yung mga negative. What I'm trying to say is, wag mong isali doon sa scope ng market mo yung negative. Kasi, magne-negative din ang growth mo. So, magkakaproblema ka lang when it comes to gap and so on. Okay? So, piliin mo yung, kasi yun naman talaga, di ba? Dun ka sa demand. Yung demand mo, yung market mo, dun ka dapat sa nag-grow. Hindi yung sa nababawasan, hindi po ba? Okay. Okay, next. So, pag nakuha mo na yon based dun sa growth, ilagay mo siya dito sa base. So, di ba ito ay 2016? Meron ba tong marker? Yes. 2016 ito, di ba po? So, ito din yung 2016. Since household ang nilalagay natin, so yan siya dun yung nandito. Meron po itong formula dun sa template po. Sundan nyo lang po yung isang video ko. And then, itong increase, nagko-compute siya. That is 1.88% based on this. Tapos, kino-compute niya po ito. Again, dun sa video ko po, sa isang template ko, nagsa-self-compute na lang po siya. So, since, ayan, ang focus kasi nito ay 2022 to 2026. Ito lang talaga yung titingnan natin. 2022 to 2026. Kasi ito yung year ng kanyang business plan. Make sure po na tama po yung inyong source. Okay? Tapos meron po kayong link nito. Lalagay nyo po sa references. Alright? So that will be for the population. Paano naman po, ma'am, kung ang aking market ay hindi siya city? Siya po ay establishment. Eh di kunyari, ang iyong market ay students of Ateneo de Davao University, students of mga students, kunyari. Eh di kunin mo yung population ng school na yon. Tsaka kung ano lang, hindi kunyari, lahat ba ng students ng isang school? Or baka first year student lang? Kunin mo, depende sa kung ano yung market mo. Okay? And then yung growth, kunin mo din doon sa kanila kung sino yung market mo. Kasi may mga ibang business plan na, kunyari, cafe siya, yung kanilang target market ay students ng, kunyari, Ateneo, ganyan. So, di kunin mo yung students ng Ateneo na ganito yung course kung ito ba yung target mo. So, yun. Ang importante, consistent kayo doon sa sinusulat niya. Okay, so punta na po tayo sa frequency of purchase. Ayan. Kung hindi po ito natanong sa survey questionnaire, iiyak talaga kayo. So, ang basis nyo, pag wala po talaga kayo nito sa questionnaire, kindly ask your advisor kung ano po yung gagawin. Okay?
Alright. Okay, so ganito lang po itong gawin. You list down kung ano yung choices na nandoon sa inyong survey questionnaire. And then, kung ano po yung pinakamataas, siya po yung pinakamataas yung weight. So, 3 lang po ito, diba? So, yung highest weight niya is 3. Kung 5 po, so 5 yung highest weight. So, 48 gets the 3, 35 gets 2, and then 17 is 1. Tapos po nun is FOP. Ito po yung ilang beses po siya sa isang taon. So, natanong na to sa previous video ko po. Kunyari po ito monthly. Sa ilang taon, ilang months po ba? So, that will be 12. Sa isang taon, ilang weeks po ba? That would be 52. Sabi dito, twice a month. So, twice a month, ang monthly is 12 months, di po ba? So, kung twice a month yan, that would be 24. Then, you multiply nyo lang po sila. Ito pong nandito sa baba. 1 times 12 plus 2. Ayan. I-add nyo po lahat, divided by 6. So, ano po saan galing itong 6? At i-add nyo lang po lahat yung weight. 1 plus 3 plus 2. So, kung 5 po yun, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So, divide nyo siya. Yung sagot dito, divide this, and that will give you your FOP. Okay? After nun, you're ready to compute for your projected demand. Now, sulat nyo lang po yung taon, and then kung ano yung population na na-compute natin kanina. And then, target market buying from the industry. Ano po ba itong target market buying from the industry? So, ito yung, kunyari, sa population target mo, sa isang household, sa buong household ng population mo, ilang percentage po doon ang nagko-consume ng itlog? Kasi itlog ito, hindi ba? Kunyari, ang target market mo ay students. Sa buong population ng student, ilan po ba sa kanila ang umiinom ng milk tea? So, kunyari, ganun ha. Basta po, kung wala kayong makita, gawa kayo basis. Kasi mahirap kung assumption lang ilalagay nyo at isasagot nyo lang sa panel. In-assume ko lang po, okay? Ang sasabihin sa inyo ng panel, you need basis. Next is, ito yung kinumpute natin na FOP kanina. Ngayon, tingnan nyo din kung reasonable ba siya. 36 times ba talaga silang bumibili ng itlog sa isang taon? Yan, tingnan nyo din ha. Okay, itong number of trays, ito kasi, nangyari dito, ang sabi ng nagpagawa, ang sabi sa akin ng advice, ang sabi sa akin is 12, binebenta niya daw, kasi nagle-layer sila ng egg, binebenta daw nila ito in trays. Pero yun nandun sa questionnaire niya is in dozen. Ang question dun sa questionnaire, how many dozens? O kaya kinonvert namin siya into trays. Kailangan trays kasi yung projected demand, kasi trays niya binibenta. So, dapat in trays. So, kung sa inyong questionnaire is how many orders, edi orders dito nakalagay. Okay? Tapos, i-multiply nyo lang lahat itong this one, target market buying from the industry times frequency times number of trays. Yan. Bibigyan niya kayo ng number of trays. Kaya ito 0.4 kasi po, di ba, ang 1 tray is 30 pieces. Tapos, ang question doon, ang highest doon na answer is 1 dozen each time na bibili sila. Per purchase po ito, ha? So, kaya yan siya 0.4. Okay? So, ito na yung projected demand. Next po is supply. So, si supply, ilista nyo po muna lahat ng inyong competitor at ito dapat ang competitor na nakalista doon sa inyong marketing plan. Ngayon, wala kayong choice. Tanungin nyo talaga si competitor, ilan ang nasusupply nila. So, ang tanungin nyo lang kung ano lang din yung product na binibenta nyo. Di ba, kunyari, ang binibenta nyo ay pizza, tapos si competitor, madami siyang binibenta na iba other than pizza. Tanungin nyo lang yung sa pizza lang. Okay? Tapos, i-convert niya siya into annual. Okay? Annual talaga. Kunyari, sinabi niya sa inyo, we can have 100 orders in a month. I-convert niya siya into year. Sa ilang year, ilan yon? Times mo ng 12. So, total niyan, tapos mag-assume ka din ng increase. So, ang increase, maganda pag meron kang basis again. Kung wala, tanungin mo si competitor. Okay? And then, you will have your supply figures. Eto po yun. So, you're ready. May demand ka na, may supply ka na. You're ready to compute for the gap. So, the difference between your demand and supply is your gap. So, ito yung nangangailangan ng itlog. Ito lang ang itlog. So, meron pa kayong unserved market. So, dito ka papasok, sabihin mo sa panel, kulang kasi yung supply. Okay? So, ang computation ng percentage unserved is yung gap divided by the demand. Okay? So, ito yung isi-serve mo. Saka ka magko-compute ng sales projection. So, ang laging tinatanong sa akin, ma'am, ano daw ba yung basis ng projection? Ang basis ng projection nyo is yung demand and supply nyo. Yun yung unang-una. Pangalawa, dapat
merong una dapat may gap, syempre. May gap dito na 100, di ba? Sorry. May gap na 109. O di, pasok si 2,000. Ma'am, bakit 2,000 lang? Bakit hindi 109? Huwag mo naman ubusin kasi meron pa ding ibang papasok na mga businessman dyan, di ba? Di lang naman ikaw yung player. Second, dapat hindi ka kasi mas mataas sa yung competitor. So, tandaan mo yun. Si competitor mo ay eto lang ang volume. Dapat hindi ka mas mataas sa kanila. So, kunyari, 5 ito, kahit hindi ka lang mas mataas sa isa. Kunyari, second highest ka, okay lang. Kasi bago ka lang, bakit mas mataas ang sales mo? Okay? Tapos, number 3 na i-consider mo dapat is your production capacity. Kaya mo bang mag-produce ng ganito kadaming trays ng itlog sa isang taon? Yan. Ito kasi sa kanya, kaya 2,000 lang, kasi maliit lang yung land area niya, yun lang ang kaya niyang number of layers. So, kung nakabase siya sa production capacity. Okay? So, yung projection mo plus supply, edi madadagdagan yung supply, yung market share mo, that will be your total supply plus sales projection mo divided by total supply. So, ang supply kasama ka na, 'di ba? Kasi magsusupply ka din, 'di ba? So, your projection plus the supply, that will be your market share. Question, ano po bang market share yung acceptable? Wala naman siyang as long as yung projection mo lang ay hindi mas mataas sa competitor, and then within the capacity and within the gap. Okay? Kasi minsan mataas si market share lalong-lalo na kung ikaw pa lang yung nag-o-offer, new offering ka. Syempre, mataas talaga ang market share. Or kunyari, dalawa lang kayo, 'di ba? So, mataas talaga ang market share. Okay? So, i-consult mo din sa advisor mo. Okay? So, ito lang yung mga tips ko. Dapat laging may basis ng assumption. Mas maganda may article or interview. Sabihin mo interview or sabihin mo din survey result. Unit of measure ng demand and supply, dapat pareho. Katulad po nito, ang unit of measure ni demand ay in trays. Ayan. Ang supply niya also ay in trays. Okay? So, dapat din ang inyong projection, ito ay in trays din po ito. Ha? So, kung sa inyo, kunyari, number of orders demand, number of orders supply, number of orders projection. Okay? So, dapat din si projection mo ay hindi mas mataas sa yung highest competitor. Your sales projection should not be higher than the gap. And then, dapat conservative ka sa yung projection. Katulad nito, pwede ka namang mag-project, pwede ka namang mag-project ng 16,000, pero 2,000 is okay. Okay, as long as hindi negative sa FS. Yun lamang po, I hope nakatulong po ito sa inyong lahat. So, yung link po, mayroon po tayong how to compute for this demand supply. Meron pong link sa baba, and then meron din po doon template on how to compute para hindi po kayo magkamali. Yun lamang po. Thank you very much for watching. Goodbye!